gabi na to, bakit kaya ito yung i-message ko? Yan. Kasi parang kahit ako rin, personally, napagdaanan ko rin to. Yan. Kasi as a pastor, hindi naman all the time nasa tugatog ka ng parang kahyperan, and at the same time parang lahat na lang ng mga bagay umaakma sa buhay mo. There are times talaga na merong mga challenges sa buhay. 'Di ba? May mga pagkakataon na mapapatanong ka, mapapa-question ka, bakit ito nangyayari sa iyo? Bakit ganito yung kinalabasan? Bakit nanalangin ka naman pero may something pa rin na nangyayari? Okay? Kaya ang title po ng message ngayon, If I Believe, Why Do I Doubt? If I believe, why do I doubt? Bakit kung believer ako, kung Kristiyano ako, bakit dumadating pa rin ang pagkakataon na nakakapagduda or nagdududa ako? Di ba? So kung ipapataas ko yung kamay ng bawat isa, kung sino na dito yung nakaranas ng pagdududa, malamang sa malamang, itataas nyo yung kamay nyo. Kasi di ba, hanggat nandito pa rin tayo sa mundong makasalanan, sa mundong fallen ang nature, di ba? Still, mararanasan pa rin natin yung mga ganyan, di ba, na problema o challenges, na minsan magdududa pa rin tayo. Na kahit alam mo na yung salita ng Diyos, still, meron pa rin mga atake, di ba, na nararanasan tayo. And alam nyo, nitong mga nakaraan, isa rin sa mga pinagdaanan ko yan, siguro ang masasabi kong term is yung self-doubt, na parang minsan, nagkakaroon ka ng duda sa sarili mo, na kaya ko pa ba? Na karapat dapat ba akong tumayo sa pulpito? Ang dami ko ng mga kakulangan o mga parang pagkakamali sa buhay. Kaya ko bang mag-preach? Minsan ako nga, hindi ko na pa-practice yung pinipreach ko. But then all of a sudden, in the midst of your questions, sasagutin ng Panginoon yon through His words. Diba? And sa mga pangako niya at sa presensya, diba, na pinaparanas niya sa atin. Kaya yun nga, dito sa pag-aaralan natin, alam nyo, yung mga book kagaya ng Job, Ecclesiastes, Lamentations, and Habakkuk, hindi sila exempted, diba, dun sa mga pagdududa. Pag nabasa nyo yung book na yan, may time na mababasa nyo o mararamdaman nyo na kaisa kayo sa kanila. Diba? Na like for example, si Job, marami siyang mga katanungan, yung mga ngaral sa Ecclesiastes, marami siyang katanungan, and minsan, kumbaga sa buhay din natin, we feel na para tayong inabandon ng Diyos. Diba? And huwag kayong mag-alala kasi hindi kayo nag-iisa. Diba? Doon sa feeling na yon. Kasi naranasan din daw yon ng maraming mga anak ng Diyos at mga Kristiyano. And also yun nga sa mga Old Testament. Kaya ito nga si Pastor Ray na Pritchard, yan, siya yung parang isa rin sa mga author ng Keep Believing Ministries. Yan. So ang galing kasi Keep Believing Ministries pero may preaching siya about dyan. Na meron daw silang ginawa na as a pastor, yan, night. Tapos napakaano daw nun, kakaiba kasi lahat daw ng mga questions, talagang inilahad sa kanya. Tapos may mga questions doon na para sa kanya unpredictable. Tapos meron doon, parang babae kasi nagtanong sa kanya, alam mo Pastor Ray, pag nagpe-preach ka, parang accurate at lahat ng sinasabi mo, alam na alam mo. Tapos may tinanong siya na, may tinanong yung babae na dumating din ba sa buhay mo na nag-doubt ka? Tapos yun nga, parang sa kanya bilang lalaki and at the same time bilang pastor, parang ayaw niya sagutin yung question na yun. Kasi parang para sa kanya bilang pastor, ang kailangang pinipreach namin ay ang aming faith, hindi ang aming pagdududa. Kundi kaya merong paglalaro sa isip niya na sasagutin ko ba to o I will parang make an honest statement. Pero yun nga, nanaig yung nilid ni Lord sa puso niya kasi bakit? Yung question daw na yun ay meant to be answered. Diba? Na ayaw niya naman na iwan yung babae na yon na nakahang tapos uuwi na lang na wala siyang answer sa question. And sabi nga niya, ang sagot niya daw doon is kapag daw nagpe-preach siya, is totoo naman yon, hindi lahat ng bagay alam na alam mo. Pag nagpe-preach ka, hindi lahat ng pagkakataon o sitwasyon o experience na experience mo. There are times daw at maraming pagkakataon na nakakaranas siya ng pagdududa, pero pinipili niya na hindi yun isa pamuhay at hindi yun i-preach. Diba? Kumbaga, sa halip, ang i-preach pa rin
is yung kung ano yung pinapaniwalaan niya. Parang sa buhay din daw natin, dumadating tayo o nakakaranas tayo ng pagdududa, pero at the end of the day, pinipili nating mas maniwala pa rin dun sa Diyos na pinapaniwalaan natin at sa mga katotohanang alam natin. Amen? Kaya sa gabing ito, itatakal natin siya, i-discuss natin siya, not to magnify it, pero sa kabaliktaran ay mas lalo tayong maniniwala at mananampalataya sa Diyos. Yes, may pagkakataong nakakaranas tayo ng ganyan. Yes, di ba? Minsan talaga nadadama natin yan, pero again, merong solusyon, merong sagot ang Diyos. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, oo, nararamdaman mo yan, pero hindi ka mananatili dyan. Okay? Kaya may disclaimer agad tayo. May disclaimer agad tayo sa preaching na to. Kasi hindi natin ima-magnify. Okay? Sabi nga, and sabi ni Ray, yes, I do have doubts, pero I don't talk about them very much. But I doubt every day. Diba? Pero sa pamamagitan nga nun, natuto siyang labanan yon. And sabi nga, hindi ko lang nalagay dyan, sabi nga dito, faith requires doubt in order to be faith. Sabi, if you ever arrive at a place where all your doubts are gone, wala ka ng pagdududa, you will know that you are in heaven. Diba? Yun lang ang ibig sabihin nun. Pag wala ka ng pagdududa, ibig sabihin yan, isa lang yon, nasa langit ka na. Pero habang andito ka pa, minsan may mga pagkakataong magtatalo yon. And this is one of the hidden secrets of the church. We all doubt from time to time, kasi doubt itself, tatandaan natin, is not sinful or wrong. It often can be the catalyst to new spiritual growth. Yun pala yun. Na yung mga pagdududa natin and questions minsan, ginagamit yan ng Panginoon in order na i-level up yung ating spiritual growth. Diba? Imagine niyo, Abraham, sila Sarah, sila Habakuk, minsan silang nagduda. Minsan may question sa isip nila. Pero yun din ang ginamit ng Panginoon para i-level up yung kanilang pagtitiwala at yung kanilang spiritual growth. Amen? Kaya ang sinasabi ko sa iyo, kapatid, kung pinaparanas ka ng Panginoon, di ba? O inaalaw ng Panginoon na maranasan mo to, mag-alala ka, bakit? Magle-level up ka. Amen? Amen, di ba? And sabi nga, dito daw, meron daw siyang na-conclude sa bagay na ito. Okay? Meron kasing mga tinatawag na iba't ibang mga doubts. Una, yung first is the intellectual doubts. Sino ang nakakaranas niyan? These are doubts most often raised by those outside the Christian faith. Yung pagdududa na ito or yung duda or yung doubt na ito, nararanasan ng mga hindi pa Christians. Ang example niyan is yung tanong, di ba? O yung iniisip nila na, yung Bible ba, totoong word of God yan? Si Jesus ba, totoong anak ng Diyos siya? And totoo ba na nabuhay siya na mag-uli mula sa mga patay? So yan yung mga sample, di ba, na mga questions o mga doubt na intellectual doubts. At minsan, madalas, nakakaranas nito is yung hindi pa Christian. Pero taas ang kamay ng naniniwala na kay Jesus. Pero syempre ikaw, naniniwala ka na dyan dapat. Di ba? Alam mo na si Jesus nabuhay na mag-uli. Amen? Alam mo na si Jesus, Son of God siya. Amen? Alam mo, syempre, di ba, na ang Bible is the absolute Word of God. Amen? Dapat alam mo yan. Okay? Kasi ikaw ay Christian na. Pangalawa, there are spiritual doubts. Ayan. Itong mga doubts naman na ito, sabi, these tend to be the doubts of those inside the church. Ayan, yung mga kahit nasa church na, nakakaranas pa rin sila ng mga ganito. Diba? At ang tanong nila, Christian ba talaga ako? Am I really a Christian? Diba? Halimbawa, nagalit ka dahil ang traffic. Minsan may isip ka, talaga bang na-born again ako? Christian ba ako? Nasapak mo yung kapatid mo kasi ang kulit-kulit talaga. Mapapaisip ka, naku, Christian na ba talaga? Binago na ba talaga ako ni Lord? Diba? Have I truly believed? Naniwala ba talaga ako? And bakit minsan nahihirapan akong mag-pray? Diba? At minsan, bakit kaya nagigilty pa rin ako? Yan yung mga katanungan. Ang tawag dyan is spiritual doubts. Diba? Yan yung mga nakakaranas niyan, yung mga Christian na. And also, for example, di ba, yung mga baguhan pa lang na pastor, minsan may mga questions sila like, yung parang, tinawag ba talaga ako ng Diyos? Dito ba talaga ako magpapastor? Tinawag ba talaga ako na mag full time? Ayan, yun yung mga sample
ng mga spiritual doubts. And it's okay na maramdaman mo yan, pero again, may tamang response para dyan. Okay? And ang pangatlo, ito yung madalas nangyayari sa lahat. Sabi, ito naman yung circumstantial doubts. Yung mga pagdududa na dala ng mga pangyayari sa buhay. Sabi, this is the largest category because it encompasses all the whys of life. Lahat ng mga tanong sa buhay, naririyan. Ang tawag dyan ay circumstantial doubts. Halimbawa, minsan hindi natin maunawaan, hindi natin maarok, hindi natin maintindihan yung mga nagtatanong ng ganito. Diba? And kapag ako na nga yung tinanong, minsan natatameme rin ako. Diba? Na, Pastor, bakit namatay ang anak ko? Diba? Pag ganung mga tanong na, diba, parang mapapatay, Diyos lang ang may alam. Diba? Pero yan, may mga sample kasi yan, yung why did my marriage break up? Ba't kami naghiwalay? Diba? Why cannot I find a husband? Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong asawa? Ba't wala pa rin nanliligaw sa akin? Aba, hindi ko alam talaga. Diba? Yung mga circumstantial doubts ang tawag dyan. Why did my friend betray me? Bakit sa lahat ng tao, siya pa? Why did my friend betray me? And where was God when my uncle was abusing me? Diba? Nasa ng Diyos nung ang tito ko ay pinagsamantalahan ako. Diba? So, ang tawag dyan ay mga circumstantial doubts na nararanasan minsan ng mga tao. Diba? Pero mamaya, yan, iisipin natin, pag-aaralan natin, bakit nga ba nararanasan yan at ano ang pwedeng gawin natin para malabanan ang lahat ng mga pagdududa na yan. And as we approach this topic, there are several things we need to understand upfront. Ano yung mga dapat nating maunawaan? Number one, yan, laliman natin yung ating isip ha. Number one, many people think doubt is the opposite of faith, but it isn't. Yan. Kagaya nga nung Mark 9:24 kanina, na nandun, di ko lang pala nabasa. Pwede ba natin na sa slide 1, pakita natin. So, yan. Sabi dyan ng Mark 9:24, immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. Diba? Ang kwento kasi niyan, o konteksto niyan, is merong tatay, di ba, na yung anak niya is nadidemon, oppress and possess. Na minsan, itinatapon siya sa tubig, minsan itinatapon siya sa apoy, sinasaktan talaga. Ngayon, sobrang desperado ng tatay na ito, nilapit na sa mga disipulo ni Jesus. Kaso, hindi nila ma-cast out, hindi nila mapagaling yung bata. Okay, ngayon, ang ending, nilapit na kay Jesus. Pero, ang tanong niya, kung kaya mong pagalingin yung anak ko, pagalingin mo siya. Tapos ang tanong ni Jesus, kung kaya ko, di ba? Naniniwala ka ba na kaya ko? Sabi ni Jesus sa kanya. At ito yung sagot ng lalaki, I do believe, naniniwala naman ako. Pero tulungan mo ko na ma-overcome yung unbelief ko. Mamaya ipapaliwanag natin yung nararamdaman at nararanasan ng tatay. Mamaya makaka-relate kayo. And sabi nga, punta na tayo doon sa ating many people think doubt is the opposite of faith. But it isn't. Sabi, unbelief is the opposite of faith. Sabi, unbelief refers to a willful refusal to believe, while doubt refers to inner uncertainty. Diba? Yung unbelief daw, hindi ka talaga totally naniniwala. Pero yung doubt, hindi ka daw kasi sure, kaya medyo nakakaranas ka ng pagdududa. Okay? Pero again, hindi siya opposite ng faith. Pangalawa, many people think doubt is unforgivable. Pero again disclaimer, wag niyo siyang i-contradict sa mga nauna nating mga preaching tungkol sa faith. Lalong-lalo na yung mga tinapik natin, tsaka tinapik ni Pastor Mer. Sabi, many people think doubt is unforgivable, but it isn't. Sabi, God doesn't condemn us when we question Him. Both Job and David repeatedly questioned God, but they were not condemned. Sabi, God is big enough to handle all our doubts and all our questions. So sa konteksto na sinasabi ng duda dito, o yung doubt, is yung mga questions natin. Diba? Yung mga tanong natin sa isip natin. Okay? Pero unforgivable ba siya? Yan. Porket may tanong ka ba sa puso o sa isip, hindi ka napapatawarin ng Diyos? Hindi. Okay? Kasi si Job nga daw, si David, may mga questions sila, pero hindi naman na-surprise
ang Diyos. Kasi bakit? Si Lord daw ay malaki para i-handle ang lahat ng mga questions natin. Ako lang yung mga may pagkakataon na hindi masagot yung mga tanong ninyo. Pero si Lord, lahat, di ba, may sagot siya. And number 3, many people think struggling with God means we lack faith. But that is not true. Kasi struggling with God is a sure sign that we truly have faith. Sabi, if we never struggle, our faith will never grow stronger. Isa dyan sa mga masasabi kong example, yung sinasabi ni David Hernandez, na minsan, bakit daw tayo nag-i-struggle sa mga kasalanan? The reason why, ang unang-unang sagot, kasi meron tayong Diyos, meron tayong Holy Spirit inside of us. Kasi kung wala kang Holy Spirit, sa loob-loob mo, first and foremost, hindi ka na dapat nag-i-struggle. Pero kaya ka nag-i-struggle na, baka malitong sinabi ko, malitong ginawa ko kanina. Kasi nandyan na si Holy Spirit na nagko-convict sa'yo na hindi ka na para dyan. Diba? Halimbawa, natetempt ka na manood ng palabas na hindi mo na dapat pinapanood. Nag-i-struggle ka. Papanoorin ko, hindi. Papanoorin ko, hindi. Papanoorin ko, hindi. The fact na nag-i-struggle ka is sign na nasa iyo nga si Holy Spirit na pinipigilan kang wag mong panoorin yan kasi hindi yan makakatulong sa'yo. Amen? Wag mong sasabihin yan kasi hindi yan makakabuti sa relasyon mo. Diba? Yun si Holy Spirit. The mere fact na nag-i-struggle ka, meron kang Diyos sa loob-loob mo. And that is the presence of the Holy Spirit. Okay? Kaya nga, for example, pag pinag-usapan daw natin yung smallpox vaccination, di ba? Ang ginagawa pala doon sa smallpox vaccination, tinuturukan ng portion of that disease. Nang sa gayon, yung iyong antibodies ay labanan yon at maging malakas, di ba, na lumaban doon sa smallpox na yon. Ang galing, no? Kaya pala dati, merong sinasabi si Pastor JM, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Ibig sabihin, tinatamit naman ka ng, pag binaksinan ka, nilalagyan ka ng kaunting COVID? Ganun ba yun? Sabi niya, oo kuya. Parang nang sa gayon, yung antibodies mo, labanan yung ganyan. Parang ini-immune ka. Parang ganon. So, ganun pala din daw sa mga doubt natin. Minsan, inaalaw yun ng Diyos in order for us na mas lumapit pa, di ba? Nang sa gayon, makita natin yung big picture ni Lord. Naintindihan? Nagets nyo? Di ba? Na minsan, yung tanong na yan, yung duda na yan, hindi yan para ilayo ka sa Diyos. Kundi yan ang mag-cause para lumapit ka pa sa Kanya at magtanong, mag-inquire. Kaya nga, sa Bible, di ba, meron tayong kataga na, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Ibig sabihin, mag-inquire ka, magtanong ka, mag-ask ka kay Lord, na kung may questions ka, huwag kang mag-backslide agad, magtanong ka kay Lord, nang sa gayon, sagutin ka niya. Amen? Amen. Di ba? Madalas ngayon, kaya ako sinasabi to, di ba, sa mga Christian community, instead na mas lumapit sa Diyos, pag may tanong nagtatampo na sa Diyos, umaalis na sa Diyos, nanonood na ng kung ano-ano. Di ba? Kumbaga, instead na, yung parang dapat, kaya nga sabihin mo, lumapit ka sa Diyos. Di ba? Pag may problema, suliranin, may mga challenges, lumapit ka sa Diyos. Tutulungan ka niya. Amen? Ang Diyos lang ang may alam. Amen? Kaya nakakatuwa, di ba, yung kinukwento ni Pastor Bong sa King. Di ba? Na yung niya, yung sabi ng mga tao, kaya laging ang sabi ng tatay, ang Diyos lang ang may alam. Di ba? Tsaka yung sinend ko sa inyo, the moon is always round. Di ba? Nabasa niyo yon? Na the moon is always round. The moon, nung nalaglag yung baby, ang sabi pa rin nung tatay, the moon is always round. Di ba? Yung palang ibig sabihin nun, God is good. Di ba? All the time. Kaya ganun din, yung parang, kunwari may mga questions tayo, ang dapat na isaisip nyo, God is good all the time. The moon is always round. Oo, nakikita mo ngayon, parang crescent siya, parang half lang siya, parang siyang pakwan na hinati, di ba? Parang nagtatago yung buwan, pero the moon is always round. Ganun din sa Diyos. Di ba? Hindi porket nandiyan ka sa sitwasyon mo, hindi na mabuti ang Diyos. Di ba? Good or bad ang situation, mabuti ang Diyos. Amen?
₱5 o 5,000 ang nasa wallet mo, mabuti ang Diyos. Amen? Tuyo o lechon ng pagkain mo kanina, mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Diba? Kaya huwag kang basta't magdududa, period. Lapit ka sa Diyos. Amen? Kaya yung mga katabi mo na nag-prayer meeting, sabi mo sa katabi mo, maganda ang desisyon mo. Tama ang desisyon mo, di ba? Tama. Kasi ibig sabihin, ang Diyos ang pinapaniwalaan mo, umaasa ka sa Diyos, di ba? Talaga namang hindi ka nagyayabang, dumedepende ka sa Diyos. Amen. Amen. Kaya dito, pag-uusapan natin, sino-sino ba yung mga sample na mga nagduda o nagkaroon ng question sa Diyos? Una, the father of a demonized son. Yan, sa Mark 9:24, di ba? Sabi, immediately, the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. So, ngayon, dahil sa nabasa nyo, ngayon, pwedeng nyo kasing i-judge yung tao na yan. Di ba? Na kasi kung sana buo yung pananampalataya niya, di sana kahit sa disipulo pa lang, talagang gumaling na yung mga anak niya. Maybe, pwede natin siyang i-judge, pero kasi may paliwanag nga daw dyan. Diba? Sabi nga, every parent daw understand these words. Diba? Sabi, who among us has not looked down at a sick child and felt fear, worry, and doubt overwhelm us? Sabi, often, it is much easier to maintain our faith when we ourselves are sick. But let our children suffer and the whole world seems to collapse around us. Ngayon ko naiintindihan yung sinasabi ng mga nanay. For example, noon, pag sinasabi nire-review ko lang na okay lang sa akin, ako ang maghirap kaysa sa mga anak ko. 'Di ba? Ganon din yung kay Nanay Emily noon, yung okay lang na ako yung magkasakit, wag lang yung mga anak ko, nire-review ko lang. 'Di ba? Pero kasi ganon daw ang puso ng mga magulang. Na pag sila yung nakakaranas, sila yung nakakaramdam, kaya nila, okay sa kanila. Pero kapag yung anak na ang nakakaranas, parang medyo nayayanig na yung faith mo dyan. Di ba? Kaya nga nung mga nakaraan, yung parang, in Jesus' name, never again, di ba? Nung pinunta si Faith doon sa Alabang Med, talaga namang kahit si Risa, Kuya, punta ka dito. Ganyan. Parang nararamdaman mo na kabado siya. Ganon din si Ison, ganon din si Mama. Ako syempre, bilang pastor, tapos bilang, syempre, matagal na kay Lord, ang arte ko, syempre, ang drama ko, kaya yan. Talagang, matatag tayo. Jesus. Pero syempre, sa loob-loob ko, nagtatalo yung Jesus name. Yung talagang meron kang yung combat na ginagawa. Di ba? Kasi may mga what if na ganun. Di ba? Pero, syempre, in the midst of that moment, of that situation, ay talagang lalabang ka. Hindi pwede ito. Di ba? Amen. Hindi ito pwede. Kailangan, gumaling siya, lumakas siya in Jesus' name. Kaya doon napapasok. Di ba? Na, oo, nararamdaman at nararanasan mo yan, pero si Lord, hindi ka i-condemn. Di ba? Sa pagkakaroon ng pakiramdam na ganyan. Di ba? Sa halip, di ba? Tutulungan ka pa niya. Di ba? Kaya nga ito, napaka-honest lang nung tatay na to. Di ba? Sinabi niya lang kasi kung ano yung nasa puso niya. Di ba? Lord, I believe, pero help my unbelief. Pero hindi siya tinaboy ni Jesus. Hindi siya kinondem. Kundi sa halip, tinulungan pa siya. Amen! Amen. Pinagaling ng Panginoon ang kanyang anak. Okay? Sabi nga, sa lahat ng mga magulang daw, lalong-lalo na yung mga first time na magulang, alam nila yung pakiramdam. Di ba? Si Sai noon, di ba? Yung parang feeling niya, siya yung dapat sisihin pag nagkakaroon ng sipon lang si Isaiah, ganyan. Kasi ganun yung pakiramdam. And si Lord, alam na alam niya yung pakiramdam. Di ba? Alam niya yung pakiramdam ng, anak, unang interview mo ito. Yan. Alam niya na minsan nanginginig ka rin. Di ba? Alam niya, di ba, na first time mo tong entrance exam, di ba? Alam niya. Alam ni Lord. Pero kapag nananalangin ka na, Lord, tulungan mo ako, tutulungan ka niya. Amen? Amen. Alam ni Lord, the first time mong mag-report. Di ba? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, kinakabahan ako. Di ba? Pero Lord, help my kaba in Jesus' name to be removed. Hindi ka niya, ano ka ba naman? Kabado ka? Kasama mo po, kumakanta ka kanina ng kasama mo ang Diyos. Sabay, kabado ka. Di ba? Pero hindi.
pwede kang manalangin sa Kanya, Lord, tanggalin mo tong kaba ko. Di ba? Lord, kahit kinakabahan ako, kahit na ganito yung mukha ng panel na to. Di ba? Alam ko, tutulungan mo pa rin ako. Di ba? And then magugulat ka. Di ba? I-answer ka ni Lord. And kapag kinuwento ko sa inyo, anong event o anong sitwasyon, kumbaga parang itsura, senaryo, nung nagde-depends kami, nakakakaba rin talaga. Di ba? Isipin mo, i-Englishin kang perfectly, tapos ang sagot mo, Taglish, di ba? Yung parang ang sagot mo, barok na English. Di ba? Sinong nun? Di ba? Pero dahil nananalangin ka, umaasa ka sa Diyos, si Lord na yung nagpaplantya ng iba. Ginawa mo yung part mo, nagpuyat ka, ginawa mo yung thesis mo na system, tapos yung documentation, di ba? Ginawa mo yung best mo, si Lord na yung iba. Amen? O kaya ganun din tayo. May mga pagkakataon sa buhay natin, kala natin, ang final word o ang final na kalagayan natin ay yung kabalang, period. Yung takot o yung duda. Pero hindi. Di ba? Kilala mo ang Diyos mo mabait. Ang Diyos mo mabuti. Kaya kapag sinabi mo sa Kanya, ay talagang tutulungan Kanya. Di ba? Kaya si Pastor Bong Saking, yun ang lagi niyang sinasabi. Sabi niya, Lord, ayokong halikan tong babaeng to. Kasi jowa niya pa lang yung kanyang asawa noon. Ayoko siyang halikan, ayoko. Diba? Sabi ni Lord sa kanya, talaga? Lord, gusto ko siyang halikan. Gusto ko siyang hayakapin. Pero Lord, tulungan mo ko. Diba? Kinabukasan daw, nawala yung ganong pakiramdam. Diba? Yung last niya sa asawa niya. Diba? Kasi, napapag-pray yun. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, napapag-pray yun. Diba? Yung mga takot, mga worry, diba? Yung mga pag-aalala natin, napapag-pray yan. Okay? Kaya tingnan nyo, yung mga sample na ganito, yung I believe, help my unbelief. Diba? Lord, I believe but my heart is filled with doubt. Yan yung mga kataga na nasasabi natin pag mahirap na. Lord, I know you can but I'm not sure you will. Lord, the situation seems hopeless. Help me to trust you. Diba? Pero again, ayan, si Lord, diba nga, hindi siya, parang nang-judge. Diba? Nung nakaraan, diba, rin ako, pinapanood ko yung The Chosen. Parang inisip ko, yung iba, kinikriticize yung The Chosen sa mga pinapalabas nila. Pero ako, na-amaze ako dun sa Jesus na pinoportray, na, yung Jesus dito, hindi siya judgmental. Yung parang hindi kanya di ba? Samantalang ko na rin, minsan may mga pagkakataon kasi na may mga Kristiyano na ang pinipreach na Jesus, yung judgmental, yung parang, yung huhulihin ka kapag, yung parang yung parang pulis na kapag nagkamali ka, bawal ka ng bumawi. Pero yung Jesus na pinoportray nila, yung parang napaka-loving, napaka-forgiving, di ba? Parang isipin ko, kung yung director nito, naisip na ganito si Jesus, how much more si Lord na totoo? Di ba? Na ganun siya. Di ba? Na, kumbaga parang minsan, yung mga pag-a-attempt natin na i-portray si Lord, ibang-iba dun sa totoong siya. Nai-gets nyo ako? Naintindihan nyo ako? Yung parang na ituro sa atin, magmula pagkabata natin, yung parang Diyos na parang ang hirap lapitan. Samantalang sinasabi dito na yung lalaki nga, hindi tinaboy ni Lord. Kaya nga, ang matututunan natin dito, sabi, notice 3 positive aspects of the Father's statement. Una, He admitted His need. Pwede natin tong gayahin. Di ba? He admitted His need. Yung, kung ano talaga yung kailangan niya, inamin niya. Di ba? Pangalawa, He admitted it to the right person. Yun ang maganda. Inadmit niya sa tamang tao. Kasi tayo minsan, mali yung pag-admit natin. Di ba? Sa maling tao pala. Kunwari, uy, Jess, kailangan ko ng 1,000. Wala rin pala siya. Magkakaroon pa lang, di ba? Yung parang, kunwari, minsan may mga uutangan ka, pero maling tao yung nalapitan mo, wala rin pala. Di ba? Yung parang may utang din. Di ba? Pero itong lalaki na to, iba. Kasi bakit? Nilapitan niya ang tamang tao. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, tamang tao dapat. Di ba? Kaya yan, yung katabi mo na nag-prayer meeting, tama yan. Di ba? Hindi siya ha. Tamang tao ang nilalapitan niya ngayon. Di ba? Si Lord, yung right person. Di
Diba? And pangatlo, he asked for the help he needed. So, dun niya na, diba, ni-request niya na kung ano yung kailangan niya. Kaya, sa mga pagkakataon, diba, na yung duda, inaatake tayo, ito yung gawin natin. Admit your need, diba? I-admit mo sa tamang tao, and ask for help. Diba? Kung ano man ang kailangan mo. Okay? Amen? Amen. So, yan ang una, the father of a demonized son. Pangalawa, si John the Baptist. Sipin nyo, tapang nitong tao na to, pero dumating din pala siya sa time na napa-question siya. Dumating din siya sa pagkakataon na kailangan niya rin ng sagot coming from the Lord. Diba? Kaya sabi nga, kasi naalala nyo yung parang si John the Baptist, napakatapang niya kahit yung asawa ni Herod, kahit sila Herod, binabangga niya talaga. Yung pagka-portray nung sa The Chosen ng John the Baptist ay talaga namang antapang. 'Di ba? Parang sinasabi ni Jesus sa kanya, John, pinsan, hinay-hinay lang naman. 'Di ba? Pero si John the Baptist, talagang ganun siya. Talagang gustong-gusto niya ng mga adventure. Ngayon, dumating yung time, nakulong na kasi itong si John the Baptist. Tapos, ang pagkaka-portray doon sa The Chosen, again, hindi ko binabago yung Bible Parang pwede lang, possibility and probability. Medyo mainipin, no? Kasi nagpadala na ng disciple si John. At ano ang pinadala niyang mensahe kay Jesus? Ito yan. Are you the one who was to come? Or should we expect someone else? Kasi ang nasa isip nitong si John the Baptist, yung sinasabi sa Isaiah, 'di ba? Yung the spirit of the Lord is upon me, 'di ba? And the Lord has anointed me to preach good news and to set the captives free. 'Di ba? Naisip ni John the Baptist doon, kung pinadala siya ng Panginoon to set the captives free, bakit nandito ako ngayon sa kulungan? Kaya napatanong tuloy siya. Sabi niya doon sa mga disciples, sabihin mo nga kay Jesus doon sa pinsang ko, are you the one who was to come? Or should we expect someone else? Okay, ngayon, ano ang makaka-relate naman kayo dyan? Minsan sa buhay natin, alam natin yung promise ni Lord, alam natin yung salita ng Diyos, alam natin na nalangin naman tayo sa prayer marathon at prayer meeting. Ngayon, sa katagalan, minsan napapatanong na tayo, Lord, promise mo ba talaga to sa akin? Lord, talaga bang magpapastor ako? Lord, talaga bang i-bless mo ako? Di ba? Yung pag nakakaranas na tayo ng delay, di ba? Lord, nakailang apply na ako. Talaga bang para ako dito? Di ba? Lord, ilang beses ko na tong 1-to-1. May mag-i-stay ba talaga? Di ba? Pero tingnan nyo, sinagot siya ng Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, sa Matthew 11, then, wait lang. Yan. Sabi, ito ang sinagot ni John the Baptist. Next natin. Yan. Sabi, the answer our Lord gives is very instructive. He does not rebuke John or put him down. Hindi niya sinabi, sabi niyo kay John, tapang-tapang niya nung una, sabay ngayon, magdududa siya. Diba? Hindi ganun yung sinabi niya. Ano-ano niya? Diba? He simply gives John the evidence he needs in order to regain his faith. Sabi, go back, he says, and tell John what you have seen. Then, naglista siya ng mga 6 miracles na ginawa niya. Sabi niyo kay John, yung mga bulag nakakita, yung mga pilay nakakalakad, yung mga may leprosy, gumaling. Di ba? Yung mga bingi, nakarinig, yung patay na buhay, and yung gospel na ipoproklama saan? Sa mga mahihirap. Di ba? Kaya, sige, ipadala niyo yung mensahe na yon. O ngayon, ang eksena ganito, umalis na ngayon yung mga disciple ni John the Baptist, dala-dala yung mensahe na yon ni Jesus. And alam niyo kung ano yung sinabi niya sa crowd? Di ba? Nandun din sa The Chosen yun Ang sinabi niya sa crowd, ganito. Sabi niya sa Matthew 11, as John's disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd about John the Baptist. Sabi, he praised him by calling him more than a prophet. Sabi niya sa mga tao, alam niyo ba itong tao na to, si John the Baptist, higit pa siya sa propeta. Then he declared, among those born of women,
there has not risen anyone greater than John the Baptist. Diba? Isipin nyo, makinig kayo maigi. What a commendation by Jesus. Grabe no, in-appreciate pa, kinommend pa ni Jesus. Kahit si John the Baptist nagkaroon na ng tanong, nagkaroon ng konting pagdududa, sinabi pa ni Jesus yung commendation na yon. Sabi, but remember when it was given. Jesus spoke those words while John the Baptist was still nursing his doubts. Habang nagdududa si John the Baptist, si Jesus naman ay kinokomment siya sa gitna ng mga tao. It is as if Jesus is saying, ito yan, sabi, John may doubt me, but I don't doubt him. He's still my man, doubts and all. Diba? What an incredible affirmation. Ano ibig sabihin yan sa buhay natin? Na minsan, alam nyo, nakakapangduda tayo ng kaunti, paminsan-minsan, pero si Jesus, kailanman, hindi nagduda sa atin. Amen? Hindi kayo naniniwala? Amen? Amen? Diba? Yung parang minsan, sa buhay nyo, magda-doubt ka na kaya ko bang magkaroon ng light group? Diba? Pero in the mind, diba? In the powerful, incredible mind of God, hindi siya nagduda sa'yo. Diba? Vince, kaya mo. Diba? Gab, kaya mo. Akala nyo lang. Diba? Yung parang minsan, diba? Lord, yung disciple 1 ko, umalis. Yung disciple 2, naging worldly. Yung disciple 3, pumunta sa Mindanao. Diba? Pang-apat ko na to, Lord. Kaya pa ba? Kaya ba? Diba? Pero alam nyo, si Lord, may mga ganyan man kayong tanong. Si Lord, hindi nabawasan ang tiwala niya sa iyo. Amen? Diba? Elijah is still Elijah nung nakaranas man siya ng discouragement. Na-rapture pa rin si Elijah nung siya ay na-discourage man siya pero sinundo pa rin siya ng chariots of fire. Amen? Si Jonah, di ba? Tumakas man at sumakay sa malaking isda, sa bangka. Tumakas, di ba? Na dapat sa Nineveh siya pupunta. Pero ano ang matututunan nyo kay Jonah? Di ba? The calling is sweeter a second time around. Di ba? Parang love is sweeter a second time around. Di ba? Parang dito, si Lord talaga, God is a God of second chance, of many chances. Di ba? Si Lord, nagtitiwala siya sa'yo kahit minsan nagdududa ka sa Kanya. Di ba? Si Lord, He remains faithful, though we are faithless kung minsan. Naintindihan? Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mag-fail ka man, pero si Lord hindi. Di ba? Kaya, yung maniwala ka lang, di ba? Sabi nga, huwag ka daw maniwala sa sarili mo. Maniwala ka sa Diyos. Di ba? Kaya nga minsan yung mga advice sa atin, minsan i-check nyo rin. Minsan kasi mali, wala rin sa Bible. Diyos, kaya mo yan. Magre-recite ka, magre-report, kaya mo yan. Tiwala ka lang sa sarili mo. Ay, lagot. Yes. Tiwala sa Diyos. Di ba? God trust. Hindi self, masyado kasing confident eh. Ayan. Di ba? Tiwala sa Diyos, hindi sa sarili. Amen? Amen. Ikaw, hindi mo kaya. Pero si Lord, kaya. Amen? Di ba? Alam mo ba, Ella, magiging singgaling mo si, Willie Rebellion. Mag-drum set. Joke lang. Yan, sila, kunwari, yung mga drummer natin, sila Kuya Gab, sila Pastor JM, di ba? Pastor Megan, di ba? Basta, magtiwala ka lang sa Diyos, di ba? Kasi alam natin, sa atin, hindi natin kaya. Pero sa Lord, kaya. Amen? Minsan, yung mga pastor, hindi ko mawari. Saan galing yung mga idea nila na ganyan? Pagka-anuhin ako, kids teacherin ako, ang ikli nga ng pasensya ko, baka mapingot ko. Di ba? Pero kasi, yung mga pastor kasi, minsan, yung parang nilalagyan din sila ng kahit kakarampot lang ng isip ng Diyos. Kaya naiisip nila yon na nagkakaroon sila ng idea, ano ka ba? Bagay ka dyan? Pwede ka dyan? Diba? Ngayon, kailangan mo lang magtiwala sa Diyos na kaya mo. Talaga po, kaya kong magpasensya, kaya mo.
Amen. Amen. Di ba? Yung mga dating ang iikli lang ng pasensya dito, ngayon, makikita, uy, wow, galing ha. Di ba? Yung konting, yung dating mga ganon, na ano na, di ba? Nagkakaroon ng pasensya kahit pa 1%, 1%. Di ba? Kasi nga, si Lord, naniniwala siya sa atin. Amen. Okay? And then, ayan, letter C. Ayan, sino pa? Si Tomas. Ayan, si Tomas. Ito, masyado nating, uh, hinusgahan na to the point na binrandan na nga natin siya eh. 'Di ba na hindi ganon yung tawag sa kanya, pero binrandan siya ng tao na doubting Thomas. 'Di ba? Pero sa Bible, hindi siya hinuhusgahan ng ganon. Tao lang ang nagsabi ng ganon. 'Di ba? Sabi kasi ng John 20:25, sabi, so the other disciples told him, we have seen the Lord. Sabi, but he said to them, unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. Yan, sabi niya, hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Yun nga, parang to see is to believe nga, na dapat makita niya muna. Pero ito ang katotohanan para maunawaan niyo si Tomas. Meron siyang parang mga katangian before ng Easter o bago ma-crucify si Jesus. Unang-una, number 1, ito yung mga, sabi, in order to understand history correctly, we need to know 3 pre-Easter facts about Thomas. Una, he possessed enormous courage. Alam niyo ba yon? Na si Thomas, bago siya brandan ng mga tao na doubting Thomas, tingnan niyo muna, basahin niyo kung ano yung kwento ni Thomas. Meron din siyang kakaibang tapang. Kasi naalala niyo yung time na si Lazarus ay binuhay ni Jesus na mag-uli. Diba? Tapos yung time na hindi sila pwede agad-agad pumunta ng Jerusalem, tapos ng Jericho dahil babatuhin sila. Naalala niyo yun? Pero si Tomas lang yung nakapagsabi ng huy, pupunta daw dun si Jesus. Let us also go that we may die with Him. Sipin niyo maigi bago siya sabihan ng doubting Thomas siya, makikita niyo sa kwento, ay, matapang pala itong si Tomas. Willing din siyang magbigay ng buhay para kay Lord. Di ba? Kasi nasabi niya nga yung statement na yun samahan natin si Jesus. Para nang sa gayon, kung mamatay siya, mamatay din tayong lahat. Di ba? Mamatay tayong kasama niya. Di ba? Kaya makikita mo, doon sa passage na yon, that there is love there, loyalty, despair, sacrifice, and total commitment. Na makikita nyo na dito si Tomas ay naiintindihan din yung pagiging Messiah ni Lord. Di ba? Na talaga siya ay naging totoong disciple ni Lord. Kasi nga willing nga siya di ba? Mamatay. Okay? Pangalawa, ang isa sa mga dapat nating maunawaan kay Tomas, he did not accept easy answers. Hindi siya basta-basta yung parang, oo, okay, ganun lang. Yes, okay. Di ba? Pag si Tomas, pag may sinabi ka, gusto niya, saliksikin niya pa. Kumbaga, si Thomas is a great thinker and researcher. Bakit? Kasi nung time na nasa upper room sila, anong sinabi ni Jesus sa mga disciple niya? Sabi, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, si Hemler lang yun hindi ko alam kung paanong sinabi ni Jesus. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Sabi, you know the way to the place I am going. Diba? Habang yung mga ibang disciple, nakikinig lang, carefully, si Tomas iba. Okay? Para maintindihan niyo siya, iba talaga itong si Tomas. Bakit? Kasi sa John 14 verse 5, siya lang yung nakapag-burst ng tanong. Anong tinanong niya kay Lord? Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Di ba? Yun ang sinasabi ni Jesus pero siya lang ang naglakas ng loob na magtanong,
Di ba? Lord, hindi namin alam. Saan ka pupunta? Ano bang sinasabi mo? Di ba? And how can we know the way? Ang galing na, minsan alam niya, may pagkakataon, si Berna ganun siya eh. Parang sa lahat-lahat, yung parang, ito pero siya lang yung ang tapang na, Pastor, ganyan. Di ba? Kasi may mga ganun talaga na mga tao, di ba? Na hindi sila kontento sa sagot na ganito. Kailangan mong paliwagin, palawigin, di ba? Kailangan mong i-amplified version nang sa gayon ay maniwala sila. Okay? Hindi nila maiintindihan basta-basta at they won't let it pass. Okay? He was an independent thinker, a thoughtful man, and not easily stampeded. Okay? And then pangatlo, ang isa nyo pa na mapapansin kay Tomas is he was fully devoted to Jesus Christ. So again, hindi nyo lang siya basta-basta i-judge. Kasi kung tutuusin, devoted nga siya kay Lord. Paano nating masasabi yon? Kasi bakit? He was with Jesus all the tumult of the last few days of his life. Kasama siya ni Jesus doon sa triumphal entry. Kasama siya ni Jesus nung nagdedebate sila ng mga Pariseo. Kasama siya ni Jesus nung nasa upper room. At maraming pagkakataon talaga sa buhay ni Jesus, kasama niya si Tomas. Di ba? So kung tutuusin, siya ay matapang, siya ay intensely loyal, siya ay deeply committed to Jesus. Pero bakit pa rin dumating sa pagkakataon na nagduda si Tomas? Okay? Again, hindi natin siya masisisi. Diba? Kung naramdaman niya yon. Kasi minsan, nakakaranas din tayo. Sabi, he is completely honest about his doubts, confusion, and fears. And he won't be satisfied with second-hand answers. And sabi nga, John tells us that Thomas was not present on that Sunday evening when Jesus suddenly appeared in their midst. Sabi, the Bible doesn't say why, but I think I know why. Diba? Bakit? Bakit kaya nung time na nagpakita si Jesus sa mga disciple, wala si Thomas doon? Kaya nung nagpakita si Jesus, nagkaroon tuloy siya ng agam-agam ng salita na hanggat hindi ko siya nakikita, hindi ako maniniwala. Hanggat hindi ko natatouch yung sugat niya at yung mga kamay niya, hindi ako naniniwala. Bakit kaya? Bakit? Kasi meron ditong dalawang sagot. Meron kasi dalawang klase ng tao na kung paano silang mag-cope doon sa problema. Unang klase ng tao, yung mga tao na gusto nila, prefer nilang makasama yung mga tao in order na lumakas sila. Okay? In order na ma-comfort sila, ma-encourage sila. Pero, ibang klase kasi, itong si Tomas. Si Tomas, palagay ko, feeling natin, isa siya sa mga klase ng mga tao na gusto niya lang mapag-isa. Gusto niya lang na namnamin kung ano yung mga nangyari. I-crucify ba naman, di ba, yung Lord nyo? I-crucify ba naman yung teacher nyo? Di ba? Tapos, kumbaga, ginawa sa kanya ang lahat-lahat, tapos wala silang magawa. Kaya nung time na yon, si Tomas, he preferred to be alone, 'di ba? With his thoughts, 'di ba? At ganun ang nangyari. Sabi nga, Tomas, it is true. If it is true that Tomas realized more than the others what was going to happen in Jerusalem, then it may also be true that he was more deeply hurt, 'di ba? Kasi matalino nga itong si Tomas. Lahat ng mga kaalaman nasa kanya, mahilig siyang magtanong. Kaya kung meron man unang-una rin na nasaktan, siya rin yun. Di ba? Sabi, he was not with the disciples because his heart had been crushed. Everything he had given to Jesus. Ito pa, makaka-relate kayo dito. Lahat ng meron si Tomas, binigay niya na kay Jesus. Sinuko niya na ang lahat-lahat. Then biglang mangyayari yun. Biglang patay na si Jesus. Di ba? Kaya naiintindihan natin ngayon, si Tomas, di ba? Sabi, everything he had given to Jesus, and Jesus had died. Pero, sabi, he still loves, still cares, and still wants to believe. But his heart is broken. Di ba? Minsan may mga ganun din na pagkakataon sa mga Kristiyano na okay ka naman, naniniwala ka naman, pero broken-hearted ka kasi. May mga pagkakataon, may mga naranasan kang hindi maganda. Sabi, he is not a bad man, nor is his doubt sinful.
deep inside, he wants to believe. Gusto niya naman, di ba? Thomas is definitely not a skeptic or rationalist. Sabi, his doubts come from a devotion to Christ. And minsan, alam nyo, kahit hindi nyo sabihin, tayo rin nakakaranas ng ganon. Di ba? Minsan, Lord, nag-outreach nga ako eh. Di ba? Ang dami-dami kong ginagawa para sa'yo. Bakit nararanasan ko to? Di ba? Ganon yung naranasan ni Tomas. Sabi, his doubts come from a devotion to Christ. Sabi, there is no doubt like the doubt of a broken heart. And alam niyo, kapag ito kasi ang nadali, kaya nga pinapaingatan sa atin to, pwedeng, yun nga, ikasira ng buhay natin. And sabi, it's one thing to doubt the virgin birth in a classroom setting, and it is something else, again, to lose someone you love and wonder if there is still a God in heaven. Parang iba kasi yung teorya lang, pero iba rin kung kapag ikaw ay nasa mismong senaryo na at sitwasyon na gano'n. Kaya nga habang napapakinggan nyo to, ibaon nyo lang. Di ba? Talagang iano nyo lang. Yung kumbaga parang kasi minsan may mga atake ang demonyo, dapat meron kayong mga bala. Di ba? And sabi, ayan, anong nangyari kay Tomas? Diba? Again, hindi sinabi sa Bible na at nalaman ni Jesus ang pagdududa ni Tomas. Kaya naging 11 na lang ang disciple. O kaya naging 10 na lang. Diba? Kundi makikita niyo sa Bible, sa John 20, verse 27, ay biglang lumitaw si Jesus at nagpakita na kay Tomas. Diba kasi absent siya nung unang meeting, nung unang simba. Diba? Absent siya. Ngayon, nung pangalawa, na pagpapakita ni Jesus, nagpakita na siya kay Tomas. Okay? Ngayon, ang sinabi niya na, Tomas, put your finger here. Diba? And see my hands. Sabi, reach out your hand and put it into my side. Sabi, stop doubting and believe. Huwag ka nang magdududa, maniwala ka na. And sabi nga, it's worth noting that Jesus knew all about Thomas' doubts. Sabi, he knew the raging sea within his heart. And he came just so Thomas could be sure. Naalala niyo na si Thomas, he did not accept easy answers. Di ba? Tapos kailangan kasi gusto lang ni Thomas na makasure. Di ba? Talaga ba? Di ba? Hindi yun yung pagdududa na gaya ng mundo. Gusto niyang makasure. Di ba? And si Lord, with all of His grace and goodness, nagpakita na nga siya kay Thomas. Kaya naman, ang pinakamagandang statement doon na nabuo. Diba? Pagkatapos na nakita ni Tomas yon, napaluhod na siya at sinabi niya, my Lord and my God. Amen? Amen. Kaya minsan, alam niya, sa pagkakataon na may mga pagdududa tayo, darating yung time, ikaw mismo, makikita mo. Diba? Yung pagkilos at yung katotohanan ng pangako ng Diyos. Ang term dito ni Olokoya is yung embarrass me with your miracle. Yung pahiyain mo ko. Na minsan akala mo, ito na, pero darating yung time, mapapahiya ka pala. Ay, ang tindi pala. Incredible, amazing. Di ba? Yung gagawin ni Lord. Di ba? Kaya nga alam niyo, sa church daw natin, dapat maglagay na daw tayo ng mga post or sign sa labas na doubters welcome. Kasi dapat ang mga nagdududa daw, palapitin natin sila sa Panginoon nang makita nila, totoo ang Diyos. Amen? Di ba? Dapat daw, meron tayong mga invitation na if you have doubts, come inside. If you have questions, come inside. If you are uncertain, come inside. Di ba? If you are skeptic, come inside. If you are searching for truth, come inside. Di ba? Kaya nga, meron akong spiritual na parang inggit, di ba? Doon sa mga kagaya nga nung mga testimony nila Catherine Kuhlman, di ba? Na welcome everyone. Lahat ng mga skeptic, atheist, sige punta kayo sa krusada. Tapos maya yung atheist na doktor na bingi, biglang lalapit kay Catherine Kuhlman, you didn't pray for me, but I can hear now. I can listen. Tapos sasabihin ni Catherine Kuhlman, give the glory, Lord. Di ba? Pati biglang magpupuri sila sa Diyos. This is an atheist man. So, gaganon siya. Di ba?
Na tas maya-maya sasabihin, it is the mercy, the mercy, the mercy of God. Of God. Diba? Gaganon siyang bigla. Kasi hindi man lang nag-pray tong atheist na to. Hindi man lang yung sumama dun sa mga prayer line, pero napagaling. Kasi purpose ng Diyos na pahiyain sila. Purpose ng Diyos na panalunan sila. Na kahit hindi sila na niniwala nung una, pero dahil sa habag at awa ng Diyos, di ba? Nakarinig sila. Amen! Amen, di ba? And minsan may pagkakataon na ganon. Kaya sabi nga, do the strongest doubters often become the strongest believers. Minsan, may pagkakataong mangyayari yan. Na kung ano pa yung pagdududa mo, yun ang gagamitin ni Lord. Di ba? Para ipahiya ka, para ipakita na mabuti siyang Diyos at malaki siya. Di ba? Yung kunwari yung mga swimming na yan, kaya ba 1,000? Di ba? Tapos at the end of the day, pinapahiya ka ni Lord, binibigyan ka ng 1,500. Di ba? Yun talaga kasing pinapakita niya na, ayan ha, kala mo ang laki-laki ng 1,000. Yan, ayan nalulunod ka ngayon sa swimming pool. Then ka tuloy ngayon, nasama ka. Di ba? Kasi there are times, yung mga natin, yung mga question natin, yan ang ginagamit ni Lord. Di ba? Para ipakita, mas malakas ako sa tanong mo, Ella. Mas malakas ako sa duda mo, Jess. Kala mo? Di ba? Amen? Amen. Okay? Kaya sabi nga, doubt does have its uses. Sabi, deep doubt is often the prelude to an even deeper faith. Ayan, di ba? Kaya naalala ko, habang tinatype ko to, naalala ko yung mga atheists na nakapagsulat ng book, di ba? Dun sa, for example, yung tungkol sa More Than a Carpenter, ni Josh McDowell, di ba? Una, ayaw maniwala ni Josh McDowell kay Lord. Pero habang sinasaliksik niya, yung patungkol kay Lord, di ba? Ang ending nun, habang nasa gitna siya ng search niya, di ba, na born again siya. Di ba? Kaya naman yung book niya, di ba, na dapat contradiction o talagang lalaban sa Christianity, naging book, di ba, na nagpo-promote na maniwala kay Jesus. Amen? Kaya ganun ka rin. Sabi mo nga sa katabi mo, yung duda mo, gagamitin niya ni Lord para maniwala ka sa Kanya. Di ba? Kaya alam niyo yung mga duda na minsan nasa puso at nasa isip ninyo, hanggang dyan na lang yan. Kasi ipapakita ni Lord na mas malaki siya, mas makapangyarihan siya, mas malakas siya. Amen. Amen. Akala mo gagaling ka kapag ganyan. Di ba? Yung pala, gagaling ka sa pagpupuri sa Diyos. Di ba? Akala nyo, di ba, may mga pagkakataon na gano'n. Di ba? Na akala mo gagaling ka sa ganito, yung akala mo magbabago ka sa ganyan. Yung pala iba ang gagawin ni Lord. Okay? So mabilis na lang. There are 7 ways to move from doubt to faith. Okay? Unang-una, para magkaroon tayo ng matindi o mag-level up yung doubt natin into faith or mag-move tayo to faith. Ayan. Number 1, admit your doubts and ask for help. Ayan. So umamin ka. Kasi merong kapangyarihan sa pag-amin. Di ba? Umamin ka na nahihirapan ka, naliliit ka sa pananampalataya mo, then ask for help. Huwag kang admit your doubt, period. Di ba? Kundi ask for help. Okay? Kagaya nung sa Mark chapter 9. Okay? Letter B. Recognize that faith is a choice, not a feeling. Okay? Lagi natin tatandaan yan na ang pananampalataya ay choice natin, hindi feeling. Sabi natin, we live by faith, not by feelings. We live by faith, not by sight. Di ba? Kaya naalala ko nga, di ba, nung pinag-pray namin yung doon, sa classmate ko, sa Dasma, yung pinag-pray ko lang, ang ang senaryo, talagang hindi makagulapay, hindi yung makakilos. Sabi nila, paralyzed, di ba? Tapos, yung may tubo dito, may tubo dito. Kaya ang sabi ko sa kanya, maniwala ka na papagaling ka ni Lord, uuwi ka, di ba? And then yun nga, yung tinestimony ko sa inyo na nag-chat yung classmate ko, di ba, na umuwi na daw sa bahay, di ba? Nakakagalaw na yung paa, tsaka yung kamay. Pero kung kunwari isasama ko kayo sa senaryo na yon, parang yun sa nakikita mo, parang iba. Sa pinapanampalatayanan mo, kaya pa ba to? Hindi na nga makagalaw. Pero kapag ganun yung mga sitwasyon, mag-stick ka lang
sa pananampalataya mo. Okay? Kasi sabi nga, recognize that faith is a choice, not a feeling. Parang nararamdaman mo, ganito ka, ganyan ka. Pero dapat, ibahin mo. Dapat ang choice mo ay, hindi, uunlad ako. Sasagana ako, papasa ako. Di ba? Ay talagang magbabago ang buhay ko. Uunlad ako, gagaling ako, ganon. Okay? It's a choice. Pangatlo, don't be afraid to borrow some faith. Ayan, wag ka daw matakot na minsan manghiram ka rin daw ng pananampalataya. Naranasan ko rin yan, for example, alam niyo yung term na nakikisabay sa faith? Yung parang nakikisakay sa faith. Di ba? Kunwari, itong faith na to, ang faith niya, makakasama tayo kayong mga barkada, kayong mga light group. Lahat tayo makakasama, sabi ng leader, makakasama tayo sa camp. Di ba? Ang tawag doon yung borrowing some faith or kaya naman nakikisakay sa faith. Oo nga, amen, amen, amen. Di ba? Lahat tayo magkaka 3,000, sabi ng light group leader mo. Ang tawag doon yung borrowing some faith, na kung yun ang faith niya, ay talaga, susuportahan ko. Kaya kapag nagtagumpay yun, kasama ka. Hindi yung yung kunwari, yun na nga ang faith ng leader mo, ay mo pa. Ay hindi, baka hindi po tayo makasama. Wala po akong 1,000. Di ba? Kaya pag hindi kayo nakasama, ay damay-damay kayo, hindi kayo makakasama. Di ba? Nalala niyo yung sa Spice, sa Promised Land. Di ba? Yung mga hindi nakapasok, yung negative. Pero yung mga positive, Joshua and Caleb, ay nakapasok sa Promised Land. O ganun din, sa pananampalataya. Kapag merong may faith dyan, ay manghiram ka ng faith niya. Amen! Amen! Di ba? Dadami tayo, lalaki tayo. Amen! Ganun. Uunlad tayo, hindi yung lagi kang kontrabida. Di ba? Sabi mo nga sa katiba mo, huwag kang kontrabida. Di ba? Huwag kang nega. Di ba? Yung lahat na positive sabay sa inyong light group, ay okay. Hindi natin kaya, mainit. Di ba? Sasabihin ng light group, kaya nating magmisyon. Pupunta tayo sa ganyan. Baka kailangan makisabay ka. Amen. Huwag kang panira. Sorry sa term. Huwag kang panira. Dapat sumabay. Okay? And then pang-apat, act on your faith, not your doubts. Okay? Act on your faith, not your doubts. Kumilos ka ng may pananampalataya. Huwag sa pagdududa. Ang ibang term naman dito ni Joyce Meyer, do it afraid. Di ba? Yung parang, ibig sabihin nito, yung parang, pero may ibang mga, parang katuroan tungkol doon. Yung kahit afraid ka, kahit may mga nararanasan ka, pero labang ka pa rin. Di ba? Yung mga, kunwari, kinakabahan ka. Di ba? Mababanggit ka naman si Jobert Yung kahit natatakot ka, Lord, uuwi pa ako, di ba? Pero hindi dapat yun nasa likod mo Di ba? Ay, hindi ka dapat hanggang Muntinlupa. Dito, ibababa kita. Di ba? Kailangan, kahit meron kang kaba, ay lalabang ka. In Jesus' name, ikaw white lady ka, lumayas ka. Di ba? Hindi yung ka na. Kaya nga sabi ko kay Jobert, alam mo, buti hindi ka kinabahan. Kasi ang purpose nun, ang gusto ng white lady na yon, i-disgrasya ka. Di ba? Ganun ang mga purpose na yung nagpapakitang mga multo, mga white lady. Ang purpose nila, patayin yung mga tao. Di ba? Kaya yung mga nandun, yung mga hindi, kunwari, walang takot sa Diyos, hindi kilala si Lord, nadidisgrasya. Kasi hindi nila alam kung anong gagawin kapag nakaharap na sila ng ganun. Di ba? Yun, yung parang, dahil nga may alam, di ba? Kaya yung mga sa vlog din, di ba? Yung parang, alive, forever mo. Di ba? Yung umaano sila sa kalsada na, totoo yun. Yung parang, kasi nandun ka na sa sitwasyon ay harapin mo na. Di ba? Naintindihan? Parang kunwari si Esther, wala nang haharap humarap na siya. Di ba? Si David, nakita niya lahat duduwag-duwag na, humarap na siya. Di ba? So, ganun ka rin. Sa pamilya mo, walang sumusunod sa Diyos, sumunod ka na. Di ba? Kaya nga, dyan nabuo yung as for me and my house, we will serve the Lord. Dyan nabuo yung believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Walang nagde-devotion sa pamilya mo, ikaw ang mag-devotion. Di ba? Walang nananalangin sa pamilya mo, ikaw ang manalangin. Kailangan may lumaban na. Amen? Kailangan may mga tagapanguna. Amen? Amen. At ikaw yun. Amen? Amen. Diba? Kaya kahit may mga nararanasan ka, act on your faith, not your doubts. Amen?
Kasi alam natin yan. Sino ang mas malakas? Demonyo o Diyos? Diyos! Di ba? Sinong mas malaki? Demonyo o Diyos? Diyos! Sinong mas maraming hukbo? Diyos o ang demonyo? Diyos! Di ba? 1/3 lang yung nalaglag ng mga fallen angel. 2/3 yung sa Diyos. Anong mas malaki? 1/3, 2/3? 2/3! 2/3, di ba? Ginagawa lang nating mga ganito, pero totoo yun. Naintindihan? Di ba? At ang sabi, ang version ng Kings dyan, yung those that are with them, with us, are greater than those that are with them. Di ba? Yung mga angelic hosts yun. Amen? Di ba? Kaya nga kapag binuksan ni Lord yung spiritual eyes natin, makikita nyo dito sa prayer meeting, ang dami natin. Kasi marami tayong mga angels, di ba? Andiyan yung iba, yung mga, di ba? Yung mga, kasi hindi magkasya dito. Di ba? Mga kaya act on your faith, not your doubts. Letter E. Sabi, doubt your doubts, not your faith. Nakakatawa, no, yung term. Pero tama yan. Pagdudahan mo yung duda mo, wag yung pananampalataya mo. Di ba? Pag nag-isip ka, baka hindi ko kaya yung report. Pagdudahan mo yung hindi mo kaya. Di ba? Yung mga nagsasabi, di ba? Sabi dyan, not your faith. Okay? Hindi mo kaya. Baliktarin mo, I can do all things through Christ. Di ba? Masagana ako in Jesus' name. Malakas ako. Letter F. Yan. Understand that there are some things you will never understand this side of heaven. Ito yung nakaka-touch, di ba? Na sa other side ng buhay na ito, hindi mo talaga maipapaliwanag ang lahat. Di ba? Minsan may mga tanong ka, Lord, bakit siya ang asawa ko? Next life mo ba? Sa heaven mo pa maaano yung sagot. Di ba? Kung minsan, Lord, bakit ito yung nangyari? Lord, bakit ganyan? Di ba? So, sa heaven, minsan hindi ko masasagot, hindi masasagot ni Pastor Amer, hindi masasagot minsan ng mga leaders, pero darating yung time. Di ba? Yung mga questions natin, pag nakita na natin si Lord, will fall one by one. And kapag naging faithful ka nga until the end, yan, aawardan ka, re-rewardan ka ng Panginoon. Di ba? Sasabihin sa'yo, well done, good and faithful servant, enter now into the joy of the Lord. And last, sabi, keep going back to what you know to be true. Minsan nililihis ka ng demonyo, pero bumalik ka sa katotohanan, di ba? Na pinanampalatayanan mo nung una. Parang yung sinasabi ni Paul kay Timothy, di ba? Maniwala ka sa mga tinuro ko sa iyo. Yun ang panghawakan mo. Kasi baka mamaya, sabihin sa iyo ng iba, hindi updated na ngayon nila, Aaron, 5 na ang Diyos. Hindi ka updated. 3 lang ba sa iyo? 5 na. Di ba? Ay, ganun ba? Sabihin ni Aaron. Pero, Ron, ito yun, keep going back to what you know to be true. Di ba? Ay, tagdan, kailangan ngayon, pag nagpe-pray ka na, may wifi ka. Di ba? Gano'n rin may mga magsabi, kailangan mo ng wifi para makakonekta sa Diyos. Keep going back to what you know to be true. Amen? Amen. Kasi ngayon nga, marami, false teachers, false prophet, di ba? Pero, kung alam natin yung salita ng Diyos, di ba? Ito yung natutunan natin. Balik tayo doon. Amen? Amen. Di ba? May mga pagkakataon, i-feed sa'yo, di ba, yung mga mali, pero i-unlearn mo lang. Ang dapat na ipasok mo sa iyong puso, sa iyong buhay, ang tunay na salita ng Diyos. Amen? Amen. So, yun lang. Yan. Sabi nga, sa conclusion nito, sabi ni Ray, sabi, meron sa buhay niya rin daw, kasi 56 na siya, pero may masasabi pa rin daw siya na yung parang pinaka-core ng kanyang paniniwala at ito daw yon. Sabi niya, sa buhay ko in my 56 years of experience or existence, sabi niya ito daw yung pinaniwalaan niya na God is good, life is short, sabi every day is a gift, sabi people matter more than things, fame is fleeting, sabi this world is not my home, and even hard times are meant for my benefit. Sabi, and at the core of my faith is an unshakable belief in the sovereignty of God. Sabi, He is God and I am not. He is sovereign over all the details of my life, and I can trust Him completely even when those details seem to be spinning out of
control. Diba? Kaya kung meron siyang ganyan, diba, na faith, diba, na faith confession, dapat tayo rin. Meron tayong mga core na pinaniniwalaan. Gaya ng mabuti ang Diyos. Diba? Buhay ang Diyos. Amen? God answers prayer. Yan yung mga core na faith, diba, na pinapaniwalaan natin. Para nang sa gayon, may atake ang kaaway, may panlaban ka. Okay? Kaya dito, sa katapos-tapusan, mag-faith confession muna tayo. Okay? Tayo-tayong lahat. Yan. Confess it. Declare it by faith. Okay? 1, 2, 3, go. Father, I come to you in the name of Jesus, the author and finisher of my faith. I confess today that doubt has no place in my heart, my mind, or my mouth. I am a believer, not a doubter. I walk by faith and not by sight in Jesus' name. Yan. I declare God is who He says He is. He is faithful, true, and unchanging. Amen. God will do what He promised. His word never fails. His promises are yes and amen in Christ. Amen. I declare God's word is working in me. As I hear and declare His word, faith is growing and doubt is leaving in Jesus' name. I have the mind of Christ. I reject every lie of the enemy. I take every thought captive to the obedience of Christ in Jesus' name. Greater is He who is in me. I am not moved by fear, feelings, or circumstances. I am moved by the Spirit of God and the word of truth in Jesus' name. Amen. Doubt, I speak to you now. You have no place in my heart. You are alive from the enemy, and I reject you. I cast you down in the name of Jesus. I renounce fear, worry, and unbelief. I am full of faith, full of hope, and full of power in Jesus' name. Amen. My heart is not divided. I am fully persuaded that what God has promised, He is able to perform. Like Abraham, I will not waver through unbelief, but I will grow strong in faith, giving glory to God in Jesus' name. Yan, tapos maniwala tayo. Declare pa natin yan. I trust in the Lord with all my heart. I do not lean on my own understanding. I am rooted and built up in Christ, established in the faith. I walk in victory, not in confusion. I believe that all things are possible with God. My faith is rising, my doubts are falling. I am more than a conqueror through Him who loves me. In Jesus' name. Meron pa? Ayan, 3 amen. Amen, amen, amen. 3 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayan, let's pray. Aming